Tagumpay para sa ilang mambabatas ang resulta ng isang survey na nagpapakita na satisfied ang mayorya ng mga Pilipino sa kani-kanilang congressional district representatives. Ang detalye alamin natin sa report ni Simon Ong. Sa patuloy na hakbang ng mababang kapulungan para maipadama sa taong bayan ang serbisyo at pagtupad sa kanilang mandato, tila nagbunga ito batay sa inilabas na resulta ng pinakabagong Philippine Public Opinion Monitor ng WR numero kamakailan. Batay sa survey, 68% o 7 sa bawat 10 Pilipino ay kontento sa ipinapakita ng mga congressman sa kanilang mga distrito. Patunay lang ito sa matatag na pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, ang matibay aniyang hangarin ni Speaker Romualdez para sa bagong Pilipinas ay siyang gumagabay sa mababang kapulungan. Binigyan din ni Senior Deputy Speaker Suarez na hindi lang nasusukat sa paggawa ng batas ang isang kongresista. Ito'y sa pamamagitan ng pagiging abot kamay nila sa publiko at pagiging sandalan sa panahon ng pangangailangan ng taong bayan. Samantala, kaakibat ng patuloy na pagseserbisyo ng Kamara at pagiging transparent sa publiko, tiniyak ng House leaders na magiging bukas at patas ang isasagawang investigasyon kaugnay ng korupsyon, pag-aaksaya at substandard na implementasyon ng flood control projects. Ayon kay House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V, ang investigasyon ay walang bahid ng politika. Ito'y para sa paghahanap ng hustisya. Dahil sa bawat pisong nawawala bunsod ng korupsyon, isang buhay ay nalalagay sa alanganin sa bawat pagbaha na mangyayari. Sa ilalim ng House Resolution number 145, magsasanib puwersa ang House Committee on Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability sa joint investigation para siyasatin ang bilyong pisong nagastos sa umano'y maanumalyang flood control projects sa ilalim ng Department of Public Works and Highways at contractors nito. Para sa totoong balita sa Bago Pilipinas, Simon Ong, Congress News.